sports broadcast. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Siksik sa impormasyon. Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738, Sports Radio 918 Radyo Magazine, 1278, at Radyo Pilipinas World Service. nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan lang Sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. Radyo Pilipinas World Service. Sports Radio. Radyo Magazine. Serbisyo Publiko. AM and FM Collab. Collab. Sa Capital 104.3 FM. Radyo Pilipinas. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. May dalawang muka ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD. Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba din ang gastos for the consumers. Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya. Ngayon, mas makakain na talaga kami ng 3 beses sa isang araw. Kanin na. May ulam na sir, may protein na tayo eh. Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain. Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan. Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino, tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Tahanan ng OFW. Handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Programang maghahatid ng impormasyon sa mga polisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW. Programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga minamahal na OFWs at sa inyo pong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Cacda, na nag-aanyaya sa inyong tumutok sa ating programa, ang Tahanan ng OFW.
Mapapakinggan na po tayo tuwing Biyernes mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DZRB 738 AM. Gayon din sa Radyo Pilipinas World Service. Sa pamamagitan nito, patuloy ang pag-aabot sa ating mga OFWs at sa pagpapabatid ng ating mga serbisyo at programa nasaan man sila, nasaan man po kayo sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood din po ang programa sa opisyal na Facebook pages ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Bukas po ang tahanan ng OFWs para sa ating lahat. Sama-sama po nating pakinggan ang mga kwento ng ating mga bagong bayani sa ilalim ng bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Kumusta kabayan? Tuloy po kayo sa tahanan ng OFW, hatid sa inyo ng Department of Migrant Workers. Magandang araw sa lahat ng OFW saan mang panig ng mundo. Kami po ang inyong makakasama sa isang oras ng makabuluhang talakayan mula sa DMW Strategic Communications Service. Ako po si Jel Miranda. At ako po naman si Onin Miranda. Narito na ang programang tatalakay sa mga kwento at magiging tulay para sa mga serbisyo at programalaan para sa ating mga bagong bayani. Ang ating programa ay masusubaybayan tuwing Biyernes alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Live dito sa Radyo Pilipinas 1 at sa official Facebook page ng Department of Migrant Workers. Sabayan din tayong napapanood sa TV Plus, Channel 3 at For the Box, Channel 45 to 49. At dahil po sa ilang technical adjustments, ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pansamantala munang mapakikinggan sa 104.3 FM. Simula po yan sa Lunes, July 6. Mapapanood nyo pa rin po kami live dito sa Radyo Pilipinas social media pages. At sa aming pagbabalik sa 738 kHz, asahan po ninyo ang mas malinaw at mas pinaigting o mas pinaiging paghahatid ng mga balita, impormasyon at serbisyong publiko. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilit at pagtitiwala. Magandang araw, magandang hapon, Onin. Magandang araw, Jel, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, narito na ang mga mahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang Balitang DMW. Balitang DMW. Patuloy ang hakbang ng Department of Migrant Workers upang mapagaan ang proseso ng paglilisensya at mas palakasin ang proteksyon para sa mga overseas Filipino workers. Nagsagawa ng dialogo ang DMW kasama ang mga recruitment agency sa Central Office sa Mandaluyong City. Pinangunahan ni Undersecretary Darlene Pajarito, tinalakay sa pulong ang mga mungkahing pagbabago sa dokumentaryong requirements, checklist, proseso at timeline ng pag-i-issue at pag-renew ng lisensya ng mga ahensya. Layunin nitong masiguro ang epesyente at makatarungang sistema alinsunod sa mandato ng DMW sa ilalim ng Republic Act No. 11641. Malugod namang tinanggap ng mga recruitment agencies ang dialogo bilang pagkakataon upang mapalakas ang integridad at pagiging epesyente ng licensing system. Sa iba pang balita, mas pinagtibay ng Pilipinas at Indonesia ang kanilang ugnayan para sa proteksyon ng mga migranteng manggagawa. Tinanggap ng Department of Migrant Workers o DMW ang 2 araw na study visit mula sa Ministry for the Protection of Indonesian Migrant Workers or KP2MI sa Central Office ng DMW sa Mandaluyong City. Pinangunahan niya ni D. Yayan Ernuyerdadin. Nakipagpulong ang delegasyon ng Indonesia para sa mga opisyal ng DMW para magbahagi ng best practices sa pangangalaga ng mga migranteng manggagawa, partikular sa paglaban sa illegal recruitment at human trafficking. Tilakay din ang labor, migration governance, mga welfare programs at reintegration initiatives para mas mapabuti ang suporta sa mga manggagawa sa buong kanilang employment journey. Ayon sa datos nito, March 2026, umabot sa 39,926 land-based OFWs ang na-deploy sa Indonesia. Kabilang ang 4,691 newly hired at 35,235 rehired workers. Pinakamalaking occupational group dito ang mga guro sa universidad at higher education.
Samantala, magkatuwang na isinulong ng Department of Migrant Workers at Department of Health ang 2-day 2026 Migrant Workers Health Summit sa Quezon City. Sa pagtutulungan ng DMW, kasama ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA, OFW Hospital at DOH, maging ang iba pang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor, inilapit sa ating mga bagong bayani at kanilang pamilya ang libreng health services at iba pang serbisyo. Ang naturang summit ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy na pangalagaan ang kalusugan, kapakanan at kinabukasan ng ating mga overseas Filipino workers at kanilang pamilya. Layunin ng pagtitipon na mas mapalapit ang mga serbisyong medikal, kabilang ang risk assessment, cancer screening, vaccination at mental health support upang matiyak na ang ating mga OFW ay may sapat na proteksyon at gabay sa kanilang paglalakbay bilang mga bagong bayani ng bayan. Ang tema ngayong taon, Bayan, Bayani, Bayanihan para sa kalusugan, ay naglalayong palakasin at paghusayin ang kalusugan ng mga OFWs. Balitang DMW pa rin, dalawang umunay illegal recruiter ang naaresto sa entrapment operation na isinagawa ng Department of Migrant Workers katuwang ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group. Kasabay nito ipinatupad ang Closure Order No. 24 na nagresulta sa pagpapasara ng opisina ng Venancia Consultancy Pty Limited, Venancia International Manpower Incorporated. Kinilala ang mga naaresto na sina Jomarine Baya Fisher at Glidel Suyo na naharap sa mga kasong may kaugnayan sa illegal recruitment. Ayon sa salaysay ng mga biktima, siningil umano sila na mahigit 300,000 pesos bilang processing fee kapalit ng pangakong trabaho sa Poland bilang factory worker at welder. Sa verifikasyon ng DMW, lumabas na sina Fisher at Suyon ay recruitment officers ng isang lisensyadong recruitment agency, ngunit hindi ng Venancia Consultancy Pty Limited, Venancia International Manpower Incorporated. Wala ring aprobadong job order para sa Poland ang naturang ahensya at wala rin itong kakulang permit mula sa DMW upang magsagawa ng recruitment activities. At yan po ang mga balita sa linggo ito. Dumako tayo sa Kaagapay Mo sa DMW. Kaagapay mo sa DMW. Isa sa mga layunin ng Department of Migrant Workers ay ang tiyaking may maayos na oportunidad ang ating mga OFW, hindi lamang sa ibang bansa kundi maging sa kanilang pagbabalik sa Pilipinas. Kaugnay nito, isang makabuluhang pakikipagtulungan sa pagitan ng Steel Asia Manufacturing Corporation, ang pinakamalaking steel manufacturer sa bansa, at ng Department of Migrant Workers. Sa ilalim ng programang ito, daang-daang overseas Filipino workers ang nabigyan ng pagkakataong makabalik at makapagtrabaho dito sa Pilipinas bilang bahagi ng reintegration efforts ng pamahalaan. Narito ang aking special report. Mula sa pagiging manggagawa sa ibayong dagat, mahigit 100 OFWs na ang bahagi ng lumalawak na industriya ng bakal dito sa bansa sa pamamagitan ng Steel Asia Manufacturing Corporation, kumpanyang nagbigay ng panibagong oportunidad sa mga OFW na magpatuloy ng buhay dito sa Pilipinas. Sa loob ng mahabang panahon, naging normal para sa mga Pilipino ang mangibang bansa para mabuhay. Na tila ba kailangan munang umalis bago magkaroon ng pagkakataong umasenso? Pero paano kung may dahilan na para manatili? Paano kung ang karanasang minsang inialay sa ibang bansa ay maaari nang ialay sa sariling bayan? Ngayon, unti-unting binabago ng mahigit 100 OFW ang direksyon ng kanilang buhay. Sa halip na muling mangibang bansa, pinili nilang manatili. At dito sa Steel Asia Manufacturing Corporation, ang pinakamalaking steel producer sa Pilipinas, muli nilang binubuo hindi lamang bakal, kundi pati mga panahong nawala sa kanilang pamilya. Unang-una po, ma'am, napakalaking karangalan po sa amin. Kahit sa edad kong ito, nabigyan pa ako ng pagkakataon ng Steel Asia. Kaya parang legacy na namin po ito. Unang-una po, parang hindi nga ako makapaniwala. Yung know-how namin noon is may apply namin dito ngayon.
Ilan lamang sila sa mga OFW na may dekadang karanasan sa pagpapatakbo ng malalaking industrial facility sa gitnang silangan. Sa kabila ng hirap at sakripisyong kaakibat ng pagtatrabaho sa ibang bansa, aminado ang maraming OFW na ang pinakamabigat na responsibilidad ay kung paano patuloy na matutustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya araw-araw. Yung una, yung pinakamahirap, yung first 3 years ko roon, talagang struggle ako. Napaglalabanan ko lang yun. Yung hamon is, masustain mo yung ng pamilya. Baga, mabigyan mo ng komportableng buhay, magkaroon ng sariling negosyo. Sa kabila nga ng malakas na tunog ng mga makina, amoy ng bakal at matinding init dito sa loob ng planta, tuloy-tuloy yung pagtatrabaho ng ating mga kababayan. At kabilang nga dyan, yung ilan sa ating mga kababayan, returning OFWs na nagtatrabaho ngayon bilang welder, maintenance personnel, machine operator at production workers. Dala ang kanilang kasanayan, karanasan at disiplina na nahubog mula sa kanilang pagtatrabaho sa ibang bansa. Tulad ko, yung trabaho ko sa Saudi, parehas lang din dito sa ginagawang bagong planta natin sa Steel Asia. Tapos yung mga naranasan ko rin doon sa steel rolling mill, plus experience ko sa aluminum smelter, gamit na gamit ko po yun dito sa Steel Asia. Kaya nga thank you to Steel Asia talaga dahil talagang binigyan kami ng daan para makapagtrabaho. Masaya din. Ayon naman sa Steel Asia Manufacturing Corporation, malaki ang naitutulong ng karanasan at disiplina ng mga dating OFW sa pagpapalakas ng operasyon ng kumpanya. Lalo na ngayong naghahanda ang planta para sa mas malawak pang produksyon sa pagbukas ng kauna-unahang steel sections mill sa bansa. We are very happy that there's a lot of Filipino migrants or workers that are returning to the Philippines. Learning curve mababawasan. I think there's a lot of Filipino will come back to join installation. Para naman sa kanilang mga kapwa OFW, nais nilang maging patunay na may pag-asa pa ring makabangon at muling makapagsimula sa sariling bayan. Sa pamamagitan ng inisyatiba ng pamahalaan at pakikipagtulungan ng pribadong sektor sa paglikha ng mas maraming trabaho at oportunidad para sa mga nagbabalik ng manggagawang Pilipino, unti-unti ring nabubuo ang pag-asang hindi na kailangang mangibang bansa para lamang maitawid ang pangangailangan ng pamilya. Para sa mga returning OFWs, hindi mo na kailangan mag-abroad pala eh. Kung dito sa Pilipinas ay meron tayong mga ganitong planta na nag-o-offer pagkakataon para sa atin. Sa mga kapwa ko OFW nga, ngayon nandun pa sa labas, yung ding mahiya, huwag kayo mawalan ng pag-asa na mag-apply kayo sa mga kumpanya, may mga kumpanya tatanggap sa inyo dito sa Pilipinas. Kung sa tingin ninyo na pwede na kayong umuwi, mas masarap nandito sa sariling bayan. Habang patuloy na umiikot ang makina ng industriya, kasabay din itong binubuo ang mas matatag na buhay para sa mga Pilipinong minsang ng ibang bansa. Ngunit ngayoy piniling muling mangarap dito sa Pilipinas dahil sa bawat pagbabalik ng OFW, may panibagong kwento ng pagbangon at mas matibay na pag-asa para sa bayan. Mula dito sa Batangas, ako po si Jel Miranda para sa DMW, ang tahanan ng OFW. Kasama natin ngayon mula sa Steel Asia Manufacturing Corporation, Sir Prospero Repolona, Chief Project Officer, Steel Asia Manufacturing Corporation. Magandang araw po, Sir Pros. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako pala si Prospero Repolona. Just nickname ko po is Pros. Pros, yes. Pros. Alright, Sir Pros, di ba? Mula dun sa video na pinakita natin yung ating special report, talagang pinuntahan natin yan sa Batangas at nakakatuwa yung ating mga nakapanayan dyan. But Steel Asia is known as one of the country's leading steel manufacturers nga dito sa ating bansa. Ano-ano po ba yung mga career opportunities na maaaring pasukan ng mga returning OFWs? But before that, siguro briefly, tell us about Steel Asia. Yeah.
Steel Asia is one of the biggest producer of steel bars. Yung tawagin natin sa Tagalog, kabilya, in Asia, not only in the Philippines. We have a capacity of 2.5 million to 3 million tons per year of rebars. So right now, we don't have steel plant in the Philippines. Tawagin natin steel plant. Steel Asia, we're very lucky na mayroon Steel Asia, no? Kasi Steel Asia now is starting to put up the heavy section, this light section mill, medium section mill in Lemery, then putting another plant in Candelaria, the heavy section mill, then the wire rod mill also in Concepcion Tarlac, and another 2 melting shop in Cebu and Davao. So, because of this, we need a lot of talents for steel plants. Kailangan natin na para mapadali ang pagpatakbo ng planta, we need a lot of experienced people, lalong-lalo ng mga OFW. So ano-ano yung mga trabaho na pwede nilang pasukan sa Steel Asia? Sa ngayon, we need a lot of expert in automation, electrical engineers, electrical technician, mechanical technician, mechanical engineers, refractory engineers, mga chemical engineers also, at saka mga skilled sa trabaho ng steel workers. Yes. Kasi sa ngayon, we are planning to commission the section mill in Lemery this coming November. So, masyado tayong lucky. We already have expert from abroad, Yes. which can help us to shorten the learning curve to operate the plant at a very short time. At sanay na kasi sila, di ba? Meron po tayong sa ngayon 14 specialists from Arab Emirates and from Saudi Arabia also that works with the same company. Ang maganda po rito, yung pinatakbo nilang planta sa ibang bansa ay katulad nitong tinatayo natin sa Lemery. Isa rin po ang supplier, which is the German-Italian supplier, which is SMS. Then the same also the products they produce in Saudi Arabia and United Emirates. So we are very lucky with this, balikbayans. Tama po. At talagang ang Steel Asia mula po Luzon, Visayas at Mindanao, meron po kayong planta, natayo na po yan dyan. Opo. Di po ba? At ang katuwang po ninyo sa pagtatayo niyan, ang mga overseas Filipino workers, ano ba sir yung kasanayan or qualifications ng karaniwang hinaharap nyo sa mga aplikante, lalo na po yung mga galing sa ibang bansa? Actually, we need only the expertise. Yes, sir. Not, hindi kailangan engineers ka or what. Bastang skilled ka with experience, at least 5 years in steel manufacturing. Nangangailangan po ang Steel Asia. Ako din po ay isang OFW for 15 years. Before joining Steel Asia, I was the plant manager of Malaysia Steel for almost 8 years. Then lumipat po ako sa Saudi Arabia as operations manager, one of the pangalawang pinakamalaking steel plant sa Saudi Arabia. Then I transferred to Yemen for 4 years or 6 years to run also a new steel plants. Kaya I'm very lucky with Steel Asia nung tinawagan nila ako in 2009 to join them. Actually, it's November 2008, but I joined the company February 2009. So I'm very happy because during the time I'm alone. Tama po. Malungkot po pag nag-iisa ka. Although ako may family status, I can bring my family sa Malaysia, Saudi Arabia, okay, but in Yemen hindi bawal. Hindi pwede po, pero walang school na medyo pwede sa mga anak ko. Okay. Sir Prost, nabanggit nyo talagang ang kinakailangan ng Steel Asia, basically talaga is yung mga skilled workers na yung may kasanayan na, sinasabi nyo nga para at least mabuwasan yung learning curve. Pero in terms of Steel Asia talaga, nagko-conduct ba kayo ng mga, let's say, training or career development program para naman at least dun sa mga bagong empleyado na hindi ganon
katindi yung kanilang experience o kasanayan? Yes, actually we have our own academy, Still Asia Nice. Academy. Ito po ay nakabase sa, nagkaroon kami ng tie-up with a German company, Baristal, So, we put up this school in Batangas also. So, aside from that, we are sending also overseas. Alright. A lot of Still Asia, Nagpapadala po ang kumpanya sa Germany, sa Italy, kung saan-saan bansa para mahon ng skill nila. Mabait ang Still Asia sa training sa abroad. Oo. Okay po. And then yung mula doon sa academy, ina-adapt na sila as employee. Yes po. Alright. Oo. So, ibig sabihin, sir, pag nag-aaral sila, nag-training sa Still Asia Academy. ay eventually, dire-diretso na yan para mapasok sila sa trabaho. Pwede. Alright. Sir, magbubukas pa ba yung mga bagong section ng meals ng Still Asia? Ano po yung maaasahan ng publiko mula po sa expansion na ito? At gaano po karaming bagong trabaho ang inaasahan yung malika para sa mga Pilipino, lalong-lalo na po sa mga returning OFWs? Yeah, itong Lemery Works natin, which is the first medium section mill in the Philippines, ang nakikita po natin dito is 30,000 jobs, direct and indirect. Alright. Ang makikreate nitong Bagong planta. Lemery Works na ito. Ganon din po, papunta na tayo sa in 3 years time, I think we have already the heavy section. Available na po ang land doon. So we awarded already itong planta na to. So we're planning to start this one very soon also. Pag napaandar na po natin itong dalawa na to, heavy section at saka medium section, ibig sabihin parang mayroon na tayong tumatawag na steel plant sa Pilipinas. Kasi rebars alone, hindi mo pwedeng tawagin na we have steel factory. Ganun pala yun. Steel manufacturing plant. Alright. Kailangan meron kang heavy section, meron kang medium section, meron ka pong wire rod. So, ganun po. Okay. So, sa may 100 empleyado, mga Sa kasalukuyan, overseas Filipino workers, sir, na nakuha po ninyo, madaragdagan pa ba yan, sir? Patuloy po. Actually, sabi nyo ngayon 30,000 tama ba, sir? 30,000 direct and indirect. Oh, okay. Pero madadagdagan po. Pero sa planta lang siguro mga 300 to plus. Pag nag-3 shift na tayo, siyempre dagdag pa to. Ang tingin ko, marami tayong makukuha pa rin sa Middle East. Sa plantang ito. At least mababalik natin dito sa ating bansa, 'di ba, sir? Pero ikaw nga katulad mo bilang dating OFW, ano masasabi mo doon sa mga kapwa mo OFW na nag-aalinlangan umuwi dito sa atin dahil ika nga nila baka walang opportunity for them? Maraming opportunity. Actually, naghahanap talaga kami ng mga skilled, Kasi kulang pa ang skill sa steel plant. Hindi kulang maano sa ibang sector kung ano. Kami sa steel plant, we are still hiring a lot of expert to help us build this incoming mga expansion namin Alright. Pero ano ba yung difference? Kasi 'di ba sabi niyo, pwedeng yung mga nasa Middle East, 'di ba? Pero kung dito ba manggagaling sa bansa natin, ano yung difference ng kanilang mahaba po ang proseso. Oo. Kasi steel plant is not easy, To be an expert, you need at least 10 years. 8 years to 10 years actual experience. Kasi ako kahit na I'm a degree holder in mechanical engineering, hindi ako kaagad naging manager or supervisor. Nagmula ako sa nag-welding, nag-cutting, then hands-on ako bago ako naging ganito po. Tama po. Oo, talagang pinagsikapan niyo, sir, ang pagkatrabaho para talaga mapatunayan ang inyong worth sa inyong kumpanyang pinagkatrabahuhan. Yes po, ganun po. Tama po. Ganun po. Pero sir, sa inyo po ba paano ba nakatutulong yung pagbabalik ng mga skilled workers po natin, lalo-lalo na yung mga OFW, sa paglago ng industriya at ekonomiya ng ating pong bansa? Ito sa amin, sa sa steel plant, yung talent nila, makakatulong mapabilis. Sabi ko nga, to normalize the plant. Kasi instead of hiring foreigner, normally kasi pag nagtayo ka ng isang planta, may matinatawag na cold commissioning. After installing all the machines, then we have the hot commissioning. Normally, you need a lot of expert for this, na hindi naman natin mahanap lahat sa Pilipinas. Lahat to from the machine supplier, they will send at least 20 or 30 technician, engineers and technician to run your plant.
But sa pagkakaroon natin ng mga expert galing sa ibang bansa tulad nitong mga Kasama natin ngayon, Oo. Ito makakatulong to train the local people to transfer their technical know-how. Yes. So, side by side na to eh. Para bang, kaya nga sila tinatabihan na namin ng mga kabataan ngayon. Tama po. Nung galing sa academy, nakatabi na sa kanila ngayon. Yes po. Sila naman just parang coaching at the same Tama po. time, hands-on also. Wow. Mag-share naman sila. Of course, this is good also kasi actually akala nila wala na. Opo. So, kasi may edad na rin tayo, no? Tama po. Opo. Ngayon, Still Asia is there always, ano? Oo. If you So wala have bang age talents, limit with Still Asia? No, as long as Kaya you pa have nila. expertise, you know? Tama. Oo. Sir Pros, baka may mensahe ka para sa ating mga OFWs na baka gusto din nila maging bahagi ng Still Asia, and any messages din in behalf of Still Asia sa DMW naman sa inisyatiba na ito na talagang tulungan yung ating mga kababayan na makabalik dito sa ating bansa. Yeah, maraming salamat sa DMW, ano? Yung nagkaroon natin ng MOU, ano? Apo. At least makikita ng Still Asia admin namin at HR yung database nyo, kung sino-sino man nagsiuwing OFW. Malaking tulong po ito. So yung mga nasa masasabi ko nasa ibang bansa pa, pare-parehas kami, ako 15 years din nagtiis, hindi madali. Hindi madali mag-isa, na malayo ang pamilya mo, napakahirap po. So dito, lalo na sa steel plant ngayon, Still Asia is starting to build the steel industry of the Philippines. So we need a lot of talents. Kailangan po natin technician, hindi naman engineers lahat yun, Ang steel plant not run by all engineers. Ito mga skilled workers, So nananawagan ako, nandito po kami, ang Still Asia, still hiring highly technical people para tulungan kami sa pagtayo nitong mga bagong project ng Still Asia. Maraming salamat po, Sir Prospero Repolona, ang Chief Project Officer ng Still Asia Manufacturing Corporation. Sir, baka meron pa kayong babatiin. Baka may gusto kong batiin, sir. Shout out. Nasa inyo ng pagkakataon. Binabati ko buong Still Asian at saka lalo-lalo na ang boss namin, si Boss Ben Yao. Yes, Okay. nakatutok sa atin ngayon. Salamat you. sa pagbibigay sa aming pagkakataong mga OFW kasi 2009 pa ako with Still Asia. Yes, sir. So I'm very lucky with Still Asia. Ito, maraming salamat. Ayan. Thank you so much, Sir Maraming Pros. salamat po, Sir Pro. Sa aming pong pagbabalik, makasama naman natin ang mag-amang dating OFW na kasalukuyan nagtatrabaho sa Still Asia Manufacturing Corporation. Diyan lang kayo magbabarigad ang tahanan ng OFW. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam. Doctors on board. Doctors on board. May mga gamot para sumigla yung atay natin, maraming available dyan. Pero yung pinakamaganda is still weight reduction. Lifestyle changes, you choose a healthy diet, kontrolin natin yung mga comorbidities. Pag-uusapan ang ating kalusugan. Gabay para mas makilatis ang ating katawan. Mga sitwasyon, sintomas o maging karamdaman man, ipaliliwanag at tatalakayin ng buong kalinawan. The success of treatment depends on whether yung role ng pasyente na iintindihan niya. Doctors on board. Doctors on board. Kasama si Dr. Claro Cayanan, Monday, Wednesday, Friday, alas 2 hanggang alas 2:30 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber.
One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW. Para sa bagong Pilipinas. Nagbabalik. Ayan, totoo na to. Nagbabalik ang tahanan ng OFW at sa pagkakataong ito, kasama naman natin ang magamang dating OFW na ngayon ay kasama sa higit 100 OFW na nagtatrabaho po sa Steel Asia. Kasama po natin sina Ginoong Arnel De Leon, Guide and Roll Shop Assembly Supervisor, at si Archie De Leon, Straightening Machine Operator. Magandang araw po sa inyo, sir. Hello po. Sabay talaga sila. Okay. Okay. So bago po kayo naging bahagi ng Steel Asia, kwentuhan nyo kami siguro na mabilis. Ilang taon ba kayong OFW at saan bansa po kayo nagtrabaho? Bago po kami naging bahagi ng Steel Asia po, kami po ay nabigyan ng pagkakataon na makapagtrabaho po sa gitnang silangan. Unang-una po ay sa bansang Saudi Arabia at saka sa bansang Bahrain po. Na humigit kumulang, nasa 20 taon po. 20 years. Ikaw po. And then si Archie, kailan? Ako po ay nagtrabaho sa Bahrain Salt Steel for 7.5 years. So sumunod ka sa tatay mo? Sumunod. Oo. Idol mo talaga si tatay. Pero bakit same? I mean, pareho kayong industriya. Nagkaroon po kasi ako ng pagkakataon po na bilang ranking file po doon. Pwede po kaming kumuha po ng mga relatives, lalo talaga mga anak po. Upang makasama po namin doon. At hindi naman po bawal lang mag-anak po sa... Alright. Ano po yung pinakamalaking hamon po ninyo na inyong hinarap habang nagtatrabaho kayo bilang OFW? Para sa akin po, ang alam ko pong naranasan kong malaking hamon sa amin po doon yung may i-discriminate ka ng mismo mga national, hindi lang po ng mismo mga national ng bansang pinaglilingkuran mo, kundi pati ng mga katulad mong dayuhan din po. Na minamaliit po nila yung para bang sa eskwelahan po, pasang-awa po ba na nakapunta ka roon, na minamaliit po nila yung kakayahan mo, na para bang hindi mo sila kayang pantayan sa larangan ng opo. Hindi po sir marami yung mga Pilipino doon sa pinagtatrabaho po ninyo. Paano kumbaga nadi-discriminate? Tama po, ng ibang mga nasyon, ang ating po mga kababayan, or kayo mismo? Sa ano kasi ng mga ibang mga dayuhan din po doon. Ang alam po nila mas marunong po sila sa atin. Yun po ano. Pero hindi po yung naging hadlang po sa amin. Hindi po yung naging balakid sa amin para tumuloy po kami at ipakita sa kanila na yung kaya po nila ay kaya din po namin. So pinatunayan nyo. Pinatunayan po namin na at kaya at mas nahigitan pa po namin sila. Wow, yun ang talaga importante, 'di ba? Tsaka tayo mga Pilipino, ano tayo palaban tayo, 'di ba? Pero kung tama naman. And then so nakailang taong ka na rin tatay, and then kinuha mo na si Archie. Nang makalampas na po ako ng mahigit 10 taon po, nang inilipat po ako sa bansang Bahrain po na sister company lang naman po ng pinanggalingan ko sa Saudi. Doon po ako nagkaroon ng pagkakataon sa kanya na makuha na po siya. And then, yung pagdidesisyon naman na bumalik na dito sa bansa Onin, paano naman po kayo nag-decide na talagang, syempre 20 years, ang tagal din noon. Yung nagdesisyon po ako, sa puso't isipan ko, sapat na po yung kulang-kulang 20 taon po lahat na malayo sa piling ng pamilya ko, mga mahal ko sa buhay. Nag-decision po ako na panahon na rin po para umuwi na ako. Yung mga shortcomings ko po, pagkukulang ko sa pamilya ko, mapunuan ko naman. At ganoon din po, sa awat tulong ng Diyos ay makapag-umpisa ng konting pagkakakitaan po. Nakapiling ko po sila. Alright. Ikaw Archie, paano mo hinandal yung ganung pagkakataon, ganung sitwasyon? That time kasi sir, yung sitwasyon na yun is nawalan kami ng trabaho dahil nga sa COVID-19. Nasama kami sa mga Pilipino na pauwi. So at that time, yung company namin, binigyan nila kami ng 3 years extension sa visa to look for new job sa abroad. But at that time, since lahat ng industrial plant during COVID is naka-close at halos lahat naman nagpa-uwi ng mga tao. Tama.
Wala din bilang lalaki kasi mahirap maghanap ng trabaho ang lalaki during that time. So, di ako makahanap ng trabaho noon. But meron na lang akong 2 linggo na natitira sa visa ko. So, I decided to go home to be with my son and my family. That time, yung opportunity na yun, ginawa ko para makapagtayo ng munting bahay namin ng anak ko, pamilya ko. Tsaka makapagnegosyo na din ng kakaunti lang na para sa amin. Alright. Pero syempre, hindi pa rin sapat yun para tumigil ka agad sa pagtatrabaho. Oo. Ang hinanap nila, reintegration. Correct. Oo. Oo. Ano at paano nyo natanggap ang oportunidad na makapagtrabaho sa Steel Asia? Sa pamamagitan po ng dating mabait at mabuting kaibigan sa katauhan po ng ni Ginoong Prospero Repolona po. Na dati ko pong nakasama po ng matagal na panahon dito. Po. So si Sir Pros din ang Opo, nag-invite sa kanyang inyo. rekomendasyon po. Pero sabay na po ba kayo na-employ o kayo muna? Nauna po ako. Okay. Pagkatapos po ng mga ilang buwan, doon ko po sinabihan ng anak ko na itry, subukan mo muna rito. Magpahinga ka muna dahil gusto po niyang lumabas po uli ng bansa. Sabi ko, magpahinga ka muna. Maganda rito, hindi kita yayayain kung ikakasama mo rito. Sabi ko po. So magpahinga habang nagtatrabaho. Pero hindi kasi syempre. Magpahinga muna bilang galing OFW kasi yun. Oo, kasi galing siyang abroad, di ba? Alam mo naman ang mga kababayan natin, minsan pahinga ang hinahanap dahil sa mahabang panahon ng pagkatrabaho. At pagbalik dito sa ating bansa, may reintegration, di ba? Gusto magkaroon ng karagdagang pagkakitaan. Para naman sa ganun, patuloy sila sa pagkatrabaho. Correct. Pero kamusta po yung experience ninyo na working together pa rin kayo, pero sa Steel Asia na dito na sa ating bansa? Awat tulong po. Maganda. Nasa awat tulong po, isang karangalan po na mapabilin sa Steel Asia po. Isang mabuting kapalaran. Walang talo, laging panalo at may kinabukasan po. Archie. Maganda naman ho yung experience namin sa Steel Asia, ma'am. Since pangalawang beses ko na ito magtrabaho dito sa Pilipinas. At least hindi siya kagaya ng pagtatrabaho sa Middle East na kasama yung lungkot. Tama. Kasi malayo. At least dito nasa Pilipinas ka lang, at home ka, nararamdaman mo yung kasi ang Steel Asia parang pamilya din yung turing nila sa iyo. At the same time, binigyan nila kami ng opportunity na makapagtrabaho sa malapit sa pamilya namin. Para during kung mayroong mga kailangan, mga birthday, holiday na magkakataon makauwi, madali lang kayo makauwi. Tama. Talagang pinakamaganda yan sapagkat kahit na paano ay nagiging maganda at magaan sa pakiramdam. Yung alam mo malapit ka lang sa pamilya mo. Yes. Paano, sir, nakatulong ang inyong karanasan bilang skilled worker sa ibang bansa, sa inyong trabaho ngayon sa Pilipinas? Yung sa mga bagay po na natutunan po namin nung kami nasa nangingibang bansa pa. Yung mga natutunan po namin, karanasan namin ay ibabahagi po namin sa mga sa mga kasulukuyang mga kasamaan po namin, sa mga galing po ng mga training center, na ibabahagi po namin kung paano pong pagkukumpuni ng mga bagong mga makina, ng mga bagong po sa teknolohiya po natin, kung paano ang tamang proseso ng pagpapatakbo, kung paano ang tamang kalidad ng proseso ng sa larangan ng industriya po ng metal upang mapanatili po yung magandang kalidad po. Na hindi na natin kailangang umasa pa sa mga taga-ibang bansa, taga-labas na kumuha pa para magsanay sa kanila. Kami na rin po ang mismong nagsasanay po sa kanila. Bilang ganti po namin sa Steel Asia po. Yes, oo. Pero si Archie, syempre bilang anak, ano yung naging inspirasyon mo talaga na sundan yung yapak ni Tatay Arnel? And then ngayon, yung magkasama kayo nagtatrabaho dito? Kasi yung father ko, simula nung bata ako, is nagtatrabaho na sa steel industry. So napalaki niya kami, napag-aral niya kami magkapatid sa sinasahod niya as a steel worker in steel industry. So hindi ho para sa akin yun hindi ho masamang sundan yung yapak niya na gamitin para mapag-aral ko din yung anak ko. Kasi naging mabuting impluwensya, di ba? Tama. At sa inyong karanasan, ano yung pinakamalagang aral na natutunan nyo bilang dating OFW na ngayon po may bagong pagkakataon sa sariling bansa? Bilang dating OFW po,
Ang maibibigay ko pong halimbawa po na kung paano po namin minahal yung trabaho, kung paano namin binigay yung pagsasakripisyo, determinasyon namin nung nasa abroad kami. Mas pinapahalagahan po namin ngayon dito. Pinahihigting pa namin yung pagiging yung determinasyon namin, yung pagmamahal namin sa trabaho namin, lalo't nandito na po kami sa sarili nating bansa. At ano yung masasabi ninyo sa mga kapwa OFWs na kasalukuyang naghahanap din ng mga bagong oportunidad dito sa atin? Sa mga kasamahan po namin ng mga mga OFW at sa mga gusto pa pong umuwi ng mga kapatid sa mga paggawa sa ibang bansa, wag po silang matakot, wag po silang mag-isip ng kung ano mga negatibo na ganito, ano kaya magiging buhay namin, kung susubukan namin ganito. Baka ilang buwan lang, babalik na naman kami. Alisin po natin yung kaisipan po na yun. Meron po tayong mga departamento ng ating pamahalaan tulad ng DMW na handang laging umalalay, tumugon at handang magbigay ng mga libreng mga seminar, mga pagsasanay upang maging matagumpay po kayo sa mga gusto po ninyong magandang mga oportunidad na nandito po sa atin ngayon. RG, baka may gusto ko rin sabihin. Yung lang, sana kung nakakaramdam sila, lalo ngayon sa sitwasyon natin sa mga kasama ko dati sa Middle East, lalo ngayon, bumalik na naman yung gulo na gano'n na kung may pagkakataon na makaka-uwi sila, makakahanap sila ng trabaho just for safety para na din lumuwag yung kalooban ng mga pamilya nila dito sa Pilipinas sa nangangamba. Hindi, ang hiling ko lang, kung wag sila matatakot na umuwi o maghanap ng opportunity dito sa Pilipinas dahil sabi nga nila hindi mapapatungan ng kikitain mo sa Pilipinas yung buo yung katawan mo na uwi ng Pilipinas. Tama. Alright. Na ubo ka makikita ng pamilya mo. Importante yun. Maraming salamat po, Ginoong Arnel De Leon, Guide and Workshop Assembly Supervisor. Maraming salamat Maraming din po. salamat, sir. At Archie De Leon, Straightening Machine Operator ng Steel Asia Manufacturing Corporation. Baka may gusto kang batiin. Sir Arnel. Unang-una po, salamat po sa Diyos sa mabuting pagkakataon pong ito. Gusto ko pong binabati ko po ang aming chairman at CEO na si Boss Ben. Salamat po sa lahat po at sa bumubuo sa lahat ng staff ng Steel Asia, sa bumubuo ng programa pong ito, ang tahanan ng OFW. Maraming salamat po sa mabuting pagkakataon po. Maraming salamat, sir. Archie. Mga pamilya po ninyo, sir. Baka meron kayong mabatiin. Binabati ko ang unang-una yung nagbigay sa akin ng oportunidad dito sa Steel Asia, si Mr. Ben Yao, tsaka si Sir Pros kanina, tsaka unang-una yung sa nanay ko, na hindi nagsasabang mag-alaga doon sa amin, tsaka sa naiwan kong anak na sa kanya. Ayun. At syempre binabati natin lahat ng ating mga OFWs na nagtatrabaho dyan sa Steel Asia. Maraming salamat po ulit sa inyo. Maraming salamat, Sir Archie. At syempre bago tayo tuloy magtapos, shout out din sa mga ibang nakatutok sa atin, sa lahat po ng mga patnubay OFW advocates sa buong mundo. Ayan, binabati po namin kayo. Syempre ating mga kasama ngayon dyan sa DMW, hello sa inyong pagtutok sa ating programa. At syempre maraming salamat po at magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa Steel Asia. Yes. Ayan, maraming salamat po. Sir Tom, kasama natin Sir Tom. Siyempre. Ayan. Nasa likod natin. Mga kaibigan, kabayan, para po sa mga halaga anunsyo, komento o iba pang serbisyo, maaari niyo po kami makontak ang DMW sa mga opisyal na website, email address, social media channels at hotline numbers na makikita niyo sa screen. Amin po binahalagahan ng inyong feedback para higit kayo mapaglingkuran. Yan po ang nanggabuan ng ating programa. Muli niyo po kami samahan sa susunod na Biyernes alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mula po sa DMW Strategic Communication Service, ako si Oren Miranda. At ako naman po si Jel Miranda. Patuloy na maghahatid ng makabuluhang talakayan para sa ating mga bagong bayaning OFWs. Ito ang tahanan ng OFW. Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan